Ayan, hello guys, good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga po. Once again, good morning sa atin pong mga followers. Maraming salamat guys sa suporta, no? So muli, samahan po ninyo ako sa atin pong live video ngayong umaga, ha? For today's video nga pala guys, hashtag motivation. So yung ating tatalakayin ngayong umaga ay tukol sa atin pong mga may mga asawa, no? Yan, hindi na natin po patatagalin ito. Simulan natin, guys. Alright. So, ayan, guys, no? O tayo, no? Mga kabataan, no? Ito na yung ating follow-up doon sa ating mga kabataan na ang ating buhay ay walang patutunguhan kundi itong pag-aasawa, no? So, atin muna ibabaling ito, no, sa mga buhay may asawa na. So, yun, sa mga kabataan, watch, think, and learn, So, ayan. So, tayo po, may mga asawa na ay nakakaranas ng maraming pagbabago, no? Mga adjustment ay nariyan na po, no? Bagamat ang lahat ng ito ay ay kinakailangan paghandaan, no, ng sino man na balaki na pumasok sa tahimik. Tahimik nga ba? So ayan, lahat naman tayo ay napupunta sa ganitong sitwasyon, no? Bagamat mayroon ng iba na ayaw mas ninais na lang na maging single for life, no? Pero ayan ay kanilang kagustuhan. Pero sa karamihan, no, ay dahil sa pagnanais na magkaroon ng pagdating ng araw ay mayroong makahalili ay nagkakaroon ng plano, balak na mag-asawa, no? Kaya karamihan, no, ay nag-aasawa talaga. So, yun. So, ano nga ba, ang isang pundasyon, no, ng isang mag-asawa, para sa maging maayos na pagsasama? So, isa na nga po dito, ay ang tiwala sa isa't isa, no? At ang pinakamahalaga lahat ng ang ating masasabi ay ang respeto, no? So, dito na nga pumapasok ang ating ay matatag na pagsasama. So kung wala kayo, no, nung tinatawag na respeto sa inyong partner, ay marami ang posibleng mangyayari, no? No worst scenario na pwedeng mangyari. So yun. So kailangan sa mag-asawa ay lagi po dapat kayong magkatuwang, no? O sa hanap buhay man yan, no? Sa pag-aalaga ng mga anak, no? So sa panahon natin ngayon, ang karamihan sa ating mga babae ay kung ano na ang nagagawa ng lalaki ay siya na rin nagagawa ng babae. Pero kung kayo ay may mga anak at hindi naman kayo matatawag natin na nakaangat sa buhay, no, ay kinakailangan ng nanay ay mag full time para sa kanyang mga anak, Tama po ba? No? Dahil ang mga anak ay kinakailangan ng tamang paggabay. So paano na kung ang nanay ay ay wala nang panahon sa mga anak, no? At inaasa na lang or atin na lang ito pinaubaya sa mga ating mga kasambahay o sa ating mga kasama, sa ating mga kapitbahay. So pangit po naman siguro 'yon, okay, so doon sa atin pong mga mag-asawa, no, sa mga buhay mag-asawa na, ay lagi pong pakatandaan, no, na ang respeto at ang tinatawag na tiwala sa isa't isa ay napakahalaga po niya, no? So maging sa atin pong mga personal na buhay ay kailangan na i-share nyo or maging open kayo sa inyong mga partner, no? At paano sa ganon ay mawala yung mga agam-agam, no, mga pagdududa ng inyong mga partner. Mga partner niyo yan. Ayan, no? Alam natin na yung pagseselos ay dalawa ang pwedeng kauwian niya, no? At dalawang klase yung pagseselos, no? Para sa akin, no? Ay yung unang pagseselos ay dahil ayaw niyang ikaw ay mapunta sa iba, no? Ayan, yung pagpapakita ng pagmamahal, ayaw niya na may kahati, no? Sa madaling salita, pinagdadamot kanyan talaga, no? At ang masama, no, ang isang uri ng
pagseselos ay masama po yung isang selos. Dahil sa sobrang selos ay nagagawa ang isang karumal-dumal na pangyayari. At mayroon nga pong nangyari niyan, parang kailan lang, no? Hindi ko nabanggitin, pero iyon ay alam natin na naging trending, no, sa isang magkarelasyon. So nadamay pa ang hindi dapat madamay. So iyon, ganun talaga. So ibig ko pong sabihin lang, no, maging open tayo sa ating mga partner, wag yung marami kang itinatago, dahil ika nga ng sabi ng mga matatanda, itago mo man ng isang bagay, no, kahit anong tago mo niyan ay mangangamoy at mangangamoy din yan, okay, so yan, yung aking idol na maraming babae ay shoutout muna sa iyo, okay, sa aking idol Maki Laurio. Wala tayong magagawa kasi talagang habulin ng babae yan, shoutout sa iyo, yan, sa aking idol Maki Laurio, shoutout mo sa iyo, salamat sa iyong suporta, yun, okay, proceed po tayo, so ganoon, pagka tayo po ay mayroon ng asawa, nandito na nga po yung sinasabi ko na marami tayong adjustment na kinakailangang i-prioritize, no? So dahil pag tayo ay pumasok sa pagkakaroon ng tinatawag na pagpapamilya, dapat laging priority yung ating pamilya, no? Hindi yung kung ikaw ay nasanay na lakwat sa lakwatsinta, lakwatsero, lakwatsera, pag ikaw may asawa na ay hindi na po pwede yan, no? Limitado na ang ating mga galawan na mga galawan ng mga gangay binata at dalaga. So kung kayo ay hindi pa handa para sa ganitong sitwasyon, wag nyo nang tangkaing pasukin ng mundo ng mag-asawa, dahil nasasabi ko na malalagay kayo sa alanganin. Sabi nga ni former President Duterte, huwag mo lang subukan at masisira lang ang buhay mo, no, di ba? Alright, may tama naman yun, no? Kung walang tama, baka may tama na talaga. Okay. So guys, good morning once again, sa atin pong idol Maki Laurio, shoutout sa iyo, maraming salamat. Yun, tuloy natin. So guys, no, kaya kung kayo po, no, na mga kabataan, no, ay magpasya or karoon na ng balak na lumagay sa tahimik, sana nga tahimik, no, dahil sa mag-asawa hindi nawawala yung alright. So isa pa dito yung tampuhan, no, yung asawa, pagka nataon yung asawa mo ay yan, di ba? So ayan na kaya masasabi nga tahimik. Ayan lang guys, charot lang yun. So ayun naman natin, yung mga babae ay masyado minsan, or madalas talaga sa mga kababaihan, ito ang magiging matalak, yung masyadong mabunganga, no? Dapat handa po kayo dyan, lalo na sa mga kalalakihan, no? Ang mga babae ay masyadong matalak talaga yan. So kung kayo ay hindi ay masanay or hindi kayo mag-a-adjust dyan, ay baka saan pa kayo mauwi, no? Baka mauwi pa kayo sa hiwalayan. So isa lang yan, no, sa mga dahilan, no, kung bakit kinakailangan mong mag-adjust or marami kailangan na adjustment na gagawin sa buhay mo. So ayan. So, patuloy natin, no? Doon nga tayo, dadako pa rin po tayo dyan sa atin pong mga adjustment na sinasabi. No, kapag ka ikaw ay may asawa na, no, ay kinakailangan nga na ikaw ay full time, no, sa pagtahanap buhay. Paano mo mabibigyan ng pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong pamilya, kung ikaw nandyan nakahilata lang? Por Diyos naman, one tamad, huwag mo nang manahin yon, ng iyong pamilya ay nakanganga at matutulog na lang na walang laman ang tiyan. Kahit anong trabaho yan, guys, no, huwag nang mamili. So ano ba yung tinapos mo? Kung tinapos mo engineering, nakahilata ka lang dyan, ano bang mangyayari sa iyo, at sa iyong pamilya? So huwag ganon, no? Kahit anong trabaho, as long na yan ay marangal, no, wala kang tinatapakan o wala kang inaargabyado, go mo lang yan, no, as long na yan ay
lumalaban, naging lumalaban ka ng pata sa iyong kapwa, no? So yung mga trabaho, wag na natin importante ay kumita tayo ng sasapat sa ating pang-araw-araw na pangangailangan, no? Kung iba dyan, kaya yung iba masyadong mataas ang ambisyon, sa sobrang taas, nakukuha nga mang hold up na lang kasi gusto nila one day easy money ka nga, no? So pangit, no? Kaya yung minsan yung mataas masyado ang pangarap na hindi naman nilalakipan ng pagsisikap ay nauuwi sa ayun, nagbakasyon sa yung kulungan. So aminin man natin at sa hindi, yan po talaga ang realidad ng buhay, no? So kailangan natin bilang tao, no, or bilang may buhay, may asawa ay marunong tayong mag-adjust doon sa tinatawag natin na antas ng pamumuhay na meron tayo, no? Ay isa na nga po dito ay ang halimbawa na kailangan ay tanggapin mo na iyan lang ang kakayanan mo, no, na maibigay sa iyong pamilya at hindi mo kayang ika nga ay payamanin ng ganun na lang kadali ang iyong pamilya. Not unless, no, kapag ikaw ay nakakapanlamang ng kapwa. So wag ganun. Kailangan ay matuto kang makontento, gawin mo ang trabaho mo ng maayos, nang wala kang naaargabyado. Ang pinakamasarap po sa buhay ay ang lumalakad ka ng taas noo, hindi yung dahil nga nakakaargabyado ka, hindi ka na lumiliit na nga yung mundo mo. Pag lumakad ka, palinga-linga na kasi wala nang kumpiyansa, baka yan, diba? So guys, maging mapanuri tayo, no, sa atin pong buhay. Ay hindi mahalaga kung anong antas o anong katayuan meron ka. Ang mahalaga ay wala kang naaargabyado. Ayan, trabaho. Ang trabaho para sa pamilya ay lalong ang trabaho ay para sa kinabukasan ng iyong pamilya, no? At hindi para ka nagtrabaho para sa iyong bisyo, sa iyong barkada. Nako, supply ka dyan, So ayan, so sa mga mag-asawa, huwag nang ninyong isipin na lagi yung tinatawag na sweetness. Yan, dahil lagi yung mga masyadong naglalambingan na masyadong mga sweet dyan. Sa umpisa lang yan, guys, no? Hindi lahat ng oras ay sweetness. So paano na pag dumating yung time, no, na nag-away kayo? Baka uwiwalayan agad, no? Ibig ko pong sabihin, bahagi po ng buhay mag-asawa ang quarrel, or misunderstanding, nag-aaway. Yan, hindi talaga nawawala sa mag-asawa yan. Part yan ng adjustment ninyo sa bawat isa. Kasi kayo kung hindi kayo marunong magpakumbaba sa isa't isa, malamang wala kayong patutunguhan kundi ang hiwalayan. At sino naman sa tingin ninyo ang magiging kawawa kung sakaling kayo ay mga may anak na bago dahil sa hindi pagkakaunawaan ay naghiwalay na, no? So lahat ng bagay o lahat ng problemang mag-asawa, miski sa ating mga buhay, ay ang problema laging may solusyon. Basta't ito ay pinag-uusapan ng maayos, no? Inaan sa maayos na usapan. Okay, So, ang adjustment nga natin ay napakarami. So, isa na nga po dito ay ang ating pagiging yung pagaya ng masyado kang mainitin, mga lalaki, kung masyado kang mainitin, dapat matuto kang magtimpe, Yung mga asawa mo na talakira, yung bunga nga masyado, patatataring, ayan, So, pag ikaw ay narindi na lalaki, ang gagawin mo, tumalikod ka, yan, umalis ka, pahangin ka sa labas. Pagbalik mo, di okay na. Unlike doon sa nagbaratatatat na yung asawa mo, sinabayan mo pa. Di ba? Saan sa tingin nyo pupunta yon? Okay, so ganon yun. Ang ating buhay may asawa, kinakailangan ng
adjustment at pangunawa sa bawat isa, no? Okay, isa pa nga dito, yung ating tiwala sa isa't isa. Napakahalaga po niyan, guys, no? So, kapag ang isang magpartner ay wala ng tiwala sa kanyang kasama, alam nyo ba kung gaano kalamaya o kung gaano ka masalimuot ang pagsasama ng mga ito? Imagine nyo na lang, guys, no? Kapag ikaw may kasama na talagang masabi mo nang wala ka ng katiwa-tiwala, no? Ay sa tingin natin, sa tingin ninyo, ano pa ba ang kauuwian o kahahantungan ng inyong pagsasama? Dahil napakahalaga ng tiwalang ito na kapag once na ito ay iyong sinira, may mabubuo mo man, pero tandaan ninyo, katulad ng mamahaling babasaging bagay na kapag mabasag, mabuo mo man, pero nandyan pa rin yung lamat. So sa madaling salita, guys, ingatan din natin ang tiwala na pinagkaloob sa atin, no, ng ating kapwa, no? Dahil sa nasabi ko na po, pagka ang tiwalang ito ay nasira, kahit ano pa ang gawin mo, hindi mo na maibabalik ang buong tiwala nito, no? So marami tayong mga ganyang senaryo sa mag-asawa na hindi lamang yan sa kwento or kwentong barbero ika nga, no? Ang yang tiwala na yan, no, kapag yan ang nawala sa mag-asawa, ay asahan mo na, no? Magsasama man yan, sasabihin nagsasama na lang dahil sa mga anak. So hindi po pwede yung ganon, no? Dahil para ano pat nag-asawa kayo na wala naman kayong na ika nga ay pagmamahal na sa isa't isa dahil sa pagkasira ng tinatawag na tiwala. Ayan na. Kaya ikaw huwag ka masyadong babaero, huwag ka masyadong lalakero Pwede naman tayong magkaroon ng tinatawag nating kaibigan, no, mga barkada, no, pero lagi natin tandaan na lahat ng ating ginagawa ay may limitasyon na, no? Ayan yan talaga ang buhay asawa. Tutok yan, full time yan para sa kanyang pamilya. Alright, so once again, good morning muna sa ating kapitbahay. Alright, so ayun nga po, napakahalaga po talaga sa isang mag-asawa na mayroong tiwala sa isa't isa, guys, no? At ang ating nasabi pa ay ang pinakamahalaga ay magkaroon ka ng adjustment dito sa buhay may asawa. Kung ikaw ay buhay binata na may asawa na, ay sa tingin ko ay hindi na maganda tingnan niya, no? Kasi ang buhay may asawa, ang priority niyan ay ang pamilya, no? At hindi ang barkada. Dahil ang barkada, marami yan kapag mayroon ka, no? Parang real talk yan, no? Marami sila o may kaibigan ka kasi mayroon kang pakinabang sa kanila. Pag wala ka na, saan ang barkada? Lalo na, kapag nasa oras na ikaw ay nasa gitna ng mga pagsubok, no? Mayroon ba problema? O mayroon ba mga barkadang ganon? Sasamahan ka sa hirap at saya? Ay nako, sa experience ko, nanong ka, Yan, ang barkada, mabuti lang yan kapag may pakinabang ka. Yan, So kailangan maging mapanuri tayo sa ating pakikipag-barkada, no? Tandaan natin na ang buhay mag-asawa ay lagi dapat priority yan, no? At dapat handa kang mag-adjust, no, sa lahat ng bagay na iyong nakalakihan, no? Iba ang buhay binata o buhay dalaga kapag ka may asawa na, dapat matutunan mong baguhin at i-priority ang iyong pamilya. Yun lamang po. Maraming salamat, guys, no, sa atin pong mga supporters, sa atin pong mga followers. Maraming salamat po, guys. Good morning, no? Ayan, okay, plako na po tayo sa atin pong mga pag-shout out. Alright, no? So mga ating mga nagnanais na magpa-shoutout, no, comment down below sa atin pong comment section. Pakilagay po ng lugar ng inyong pong kinaroroonan, no? Alright, tingnan nga natin ano ba masasabi nito ni ating idol
Kuya Don, love ko gidya asawa ko. Ha? Sobra ko na, palangga ko na siya. Ha? Pakastigo ako. Sus Mariosep. Sobrang pagmamahal mo, kaya ka nagpapabugbog. Ay, di wow, okay lang sana yan kung, saan ba yan? Sa kama, sa katre, o sa... Ay, yan wala. Ay, yan real talk yun, no guys, no? Ay, yung pag-aasawa, buhay pag-aasawa kasi, lol, yung ating idol, atin to bigyan muna ng konting oras, no? So, totoo naman talaga, no, sa pag-aasawa, no? Tayo mga lalaki, mayroong tinatawag na under disaya, kuno, under disaya. Pero hindi naman lahat ng ibig sabihin na masyado kang nagpapa-under sa asawa kasi takot ka. Hindi po 'yun, guys, Klaruhin ko lang po. Lahat po ng yan nagagawa ng lalaki na magpa-under sa kanilang asawang babae dahil mahal na mahal nila ito. Hindi yung sasabihin nyo under sa asawa, takot sa asawa. Nako. Ay sa inyo, anong mindset meron kayo pagka ganyan kayo mag-isip, no? Mahal nyo lang talaga yung asawa nyo, kaya nagagawa nyo magpakumbaba sa asawa nyo o magpa-under, O yan, natigasin, tiga hugas, tiga laba, tiga etc. Gawain babae, ikaw nang gumagawa. Di good luck sa'yo, no? Ayan naman talaga ang tunay na pagpapakita ng pagmamahal sa asawa, no? Hindi yung sinasabi mong mahal mo yung asawa mo, pero andyan ka, anong ginagawa mo? So, ayan po yun, no? Okay lang yan, bugbugin ka ng asawa mo, basta, Ayan lang, Dagda. Salamat, no? Huwag kang mag-alala kapag sabihin kang under ka ng asawa mo. Sabihin mo, pwede bang mahal ko lang ang asawa ko? Di ba? Ganun lang talaga yon. So, salamat, Idol. Maki Laurio, once again, good morning sa'yo. Ayan, sa iyong comment. Maraming salamat po. Ayun. So, doon sa atin pong mga kababayan, dako na po tayo sa atin pong mga kababayan, no? Shout out nga pala dyan, lahat ng mga Dahaw family sa buong Pilipinas, no? Dahaw family, good morning dyan sa may bayan ng Masbate. Lahat ng Masbate news dyan, good morning po, at sa lahat po ng aking pamilya, no? Dahaw family, good morning dyan sa barangay ng Victory Balod, Masbate. Sa pamumuno po ng ating barangay captain na si Louie Hilit Dahaw, good morning Uncle Toto, no? At sa kanyang asawa na si Auntie Marcelisa Angkot Dahaw, good morning. At sa lahat ng aking mga tito-tita dyan, sa kay Nonoy Vicente Roy, good morning. Sa atin pong Uncle Nonoy dyan, sa asawa ng aking Auntie Ginging. Ayan, good morning dyan. Sa kay Auntie Rive, no? Indoso family, shoutout sa inyo dyan. Nyati family, good morning. Kila Cruz family, Abiner family, shoutout po sa inyo lahat dyan, At sa lahat po ng Masbate news, hindi ko na po kayo isa-isahin pa dyan sa may Balod proper, kaya Ate Ginilene, Rico Dahaw, good morning. Insan Ginilene at saka Insan Bungbong, kay Dinden, good morning. Kay Auntie Jonicia, kay Uncle Junior dyan, good morning. Shout out po sa inyo lahat dyan, sa aking mga pinsan dyan, mga Dahaw family. Good morning. The rest of the Philippines. So ayan guys, good morning sa atin po mga kapitbahay dito sa may Bernardo, Barangay Bernardo Pulido, GMA Cavite. Shout out sa inyo dyan, sa akin pong balay, kay kumparing Joseph Villanos, no? Sa aking kumari Malo Villanos, at sa aking manugang kay Dijan, good morning sa inyo dyan, no? Nawa ay maging maayos na lahat, no? Hopefully ngayong araw, no? Ay sana ma-discharge na kayo dyan sa may Pabilia Hospital, no? At sana ay okay na rin yung baby, no? Ayan, God bless us all, no guys? Salamat once again, good morning dyan sa atin pong kababata, no? Yan, si Maldita, no? Si Angie, ano ba yung pangalan ito, Rambol? Pasensya na guys, no? Dito ay hindi ako sanay sa ganitong Angie. Ay, sige, mahal na. Ayan, good morning po sa iyo, Hindi, ito kasi ang problema. Bakit kasi pinapayagan yung mga ganitong mga may code name, ano? At saka mga rambol na mga pangalan. Okay, hindi na natin problemahin yan. Basta shoutout sa iyo. Maraming salamat po sa iyo pong suporta, no? Okay, yan. Sa atin pong mga pinsan dito sa may Molino 4, Bacoor, Cavite, shoutout po sa inyo dyan, kay Kuya Boyet, kay Toto, good morning. Sa aking pinsan, kay Kuya Jojo, no?
alam ko ay nasa Mindanao na ito. Umuwi na siya ng Mindanao para magbakasyon. No? Sana all magbabakasyon lang. Ha? Kuya Joseph, Pinsay Dahaw, good morning. Ha? Kay Kuya Nuno. Darly Dahaw, Pinsay Dahaw, good morning po. At sa lahat po ng mga tito-tita ko dyan sa may Pasig, no? At sa aking mga pamangkin dyan, no? Good morning po. Ayan. Okay, hanggang dito na lamang tayo guys. No? Maraming salamat po sa lahat po ng nakasubaybay sa atin pong live video ngayong umaga. Ha? Alright. Sa atin pong mga kumpare dyan, ha? Shoutout po sa inyo. No? Ayun, okay. Sa lahat po ng aking pong mga followers, no? Maraming salamat po sa inyo pong walang sawang pagsubaybay at suporta na binabigay nyo sa akin. Ha? Salamat po talaga. Mabuhay po kayo. God bless po. Ayan, hanggang dito na lamang guys, no? Ang tandaan natin, unahin lagi ang pamilya. Ha? Gawin ang lahat para mamuhay ng patas, no? Hindi yung nakaka-perwisyo sa iba. Ayan. Salamat. God bless us all. Bye-bye.